Na-imagine nyo, nakakulong na si Tatay Digong, ngayon pa lang kayo naghanap ng mga biktima? Sino pala yung mga tumistigo kay Tatay Digong, mga hindi biktima? Naknang tinapay naman, oh. Halata ka na ba, Dong? Saan mo ko nahalata? Saan mo ko nahalata, AJ? Pro-US ba ako? Minsan pro-China ako, minsan pro-US. Kawawa naman ako, halata na pala. Nahalata na ako ni AJ. Ba't ka galit sa China? Galit na naman. Kayo naman. No? Pro-Pilipinas po ako. Pag may lumusob po sa atin, mapa-US o China, wala lang. Hindi natin sila kaya pareho. Kaya dapat tayo makipagkaibigan. Kung ano ang mga pinagsasabi mo. Ngayon naman, pro-US ako, anti-China naman. Lagi-lagi pro-China ako. Nakakalito naman kayo. Okay. Kaya nga po, sila naghahanap ng biktima. Wala palang biktima. Yung mga tumistigo labang kay Duterte, wala palang biktima doon. Lalaya talaga yan si Tatay Digong. Wala palang biktima eh. Eto po, bahang-baha na po ngayon. Ang dami na po, panay universidad. De Lasal, Ateneo, UP, nauna UP. Hindi po hindi po sa pari yan. De Lasal, Ateneo, San Beda, UST. Ano po pagkakapareho ng mga yan? Pare-pareho pong hawak ng mga pari yan. No? Ngayon, nag-aatorga kayo. Teka lang muna. Ibalik lang natin nung mga nagdaan. Dinilay na yan ni Chis Escudero, di ba? Sinasabi nyo ngayon, forthwith. Dapat kagyat. Ang dami na po nagsasalita ngayon. Dapat yan si Chis Escudero, salot. Salot na ngayon si Chis Escudero. Ayaw na nga nila ngayon kay Chis Escudero. Kasi ayaw na ni Chis Escudero na isalang niyang impeachment. Wala kaming pakialam dyan kay Chis Escudero. Hindi namin kakampiyan. Sinasabi ko lang sa inyo, nanliligaw lang yan sa boto ng Duterte. Real talk tayo. Gusto niya mapanatili yung pagiging Senate President niya. Nung inaangal mo ba doon? Wala, hindi kami umangal. Kayo umangal. Gusto namin impeachment. Ano opisyal na pahayag ni BP Sara? I want bloodbath. Ituloy na yan. Yan yung opisyal na pahayag namin. Gusto naming matuloy yan para mapawalang makita ng lahat na si BP Sara ay wala naman talagang kasalanan. Uy, kayo mga taga-TikTok, tap-tap lang kayo. Heart-heart lang. Di ba? Ngayon, nag-iingay kayo ngayon. Kasi ang balak ni Chis, wag na isa lang. Ang balak ni Chis, ang balak ni Chis, yung 20th Congress na bahala. Kasi araw na lang eh. Ngayon, umaangal kayo. Bakit dinilay-delay ni Chis? Ang tanong ko, kailan ba pinasa yan? Bakit ngayon lang kayo nag-iingay? Una, mamaya na ipokrito kayong mga kaparian. Arrogante kasi kayo. Kaya hindi nyo minamadali si Chis Escudero. Pakiramdam ninyo, mananalo, marami. Diba? Kung may manalo man, dalawa lang. So kung dalawa lang po mananalo sa mga Duterte, 10 mananalo sa inyo, overwhelming, makukonvict si BP Sara. Naniwala kay Chis Escudero na kaya niya i-delay para walang masabi si BP Sara. Yung kampo. Kasi nagkwenta na kayo eh. Alam ninyo na matatalo eh. Alam niyo yung papasok si Bato lang tsaka si Bongo lang ang papasok. Alam niyo, no? Bago hinuli, 'di ba? Bago hinuli si Tatay Digong. Ayan yung sitwasyon. Tapos kayo, hindi kayo pumapalag. Sinabi ni Chis Escudero,
wag na muna natin yan kasi mamadaliin nyo kami, magre-recess na. Di ba? Yun yung sabi, natatandaan natin yan, magre-recess na. Ngayon, ang sinabi pa ni Chis Escudero, pag minadali pa natin to, aangal pa si BP Sara sa Supreme Court. Bakit minamadali, magre-recess na? O, okay lang sa inyo nun, mga kaparian. Okay lang sa inyo, mga kunwari, mga profesor ng eskwelahan. Pero actually, utos lang sa inyo ng mga amo nyong mga pari yan. Yung ginagawa nyo ngayon. Yung mga statement. Okay. Ano ibig ko sabihin? Alam ninyo, nakakampi nyo si Chis Escudero. Pagdating, June 2 lang, kanyo, dahil pagdating ng June 2, akala ninyo ang magaganap, mag-impeachment court na, hindi man matapos sa 19th Congress, dahil konti lang papasok sa mga Duterte, matutuloy yan sa 20th Congress. Di ba? Dahil pro Marcos lahat eh. Hindi kayo kumikibo lahat noon. Kahit dinilay ni Chis. Bakit hindi kayo kumikibo? Siyempre, nagigilty rin kayo eh. Tsaka ayaw nyong mabigyan ng katwiran yung mga Duterte na minamadali. Kasi kapapasa lang kay Chis eh, di ba? Kapapasa lang, magre-recess na. Magre-recess na sila at that time eh. Kailan ba pinasa kay Chis yan? February ba? Para lang maibalik ko sa inyo ha. Ha? February? Okay. Wala kayong aksyon. Hindi kayo kumikibo. Bakit? Arrogante kayo. Alam nyo matatalo. Ang tawag nyo nung una, pinabili lang ng suka itong mga Duterte. Sinabi ni Marcos yan. Ganyan ang paniniwala ninyong lahat. Okay lang madelay para wala nang masabi yung mga... sinabi rin ni Chis yan eh. Para wala nang masabi yung mga Duterte. Kasi alam nyo namang inaapi nyo yung mga Duterte. Alam ninyo yan. Nagigilty rin kayo kaya hindi kayo kumikibo nun. Masyado namang obvious na minamadali nyong i-impeach si BP Sara. Nakukonsensya rin kayo nun eh. O ngayon, nagbago ang lahat. Nung pinakulong nyo si Tatay Digong, nagalit ang taong bayan. Yan ba? Kala nyo makakapag-EDSA kayo? Nasaan ang EDSA nyo? Ang alam ko nun sa EDSA, yung dalawang EDSA, isang panawagan lang yun, dagsa na sa EDSA. Kailan pa kayo nanawagan ng EDSA? Nung dinelay pa yan, di ba, ni Chis Escudero, walang pumunta sa EDSA. May pumunta ba? Ni isa? Wala. Laos na yung mga panawagan nyo na yan. Alam na ng mga tao na yan, samahan lang ng mga oligarko. Samahan lang kayo ng mga mayayaman. May nagpunta ba sa EDSA? Wala. Ibig sabihin, mga kapatid, ang katotohanan, wala na kayong bilang. At yung mga pari lang kayo. Mga pari lang lahat yan. Maniwala kayo ng mga... Okay. So, sa pagiging arrogante nyo, pinagbigyan nyo si Chis na junto. Si Chis Escudero, akala nyo lang, mas tuso pa sa inyo si Chis. Akala nyo lang, boy kilay lang yan. Kayang-kaya natin yan si Chis Escudero. Pero kung unthreatened na, yung, nanliligaw si Chis eh. Binisto yan ng mga Duterte senator eh. Nililigawan sila eh. Para manatili sa pagiging Senate President. At wala nang pinakamagandang regalo sa mga senador ni Duterte kung hindi matigil yung impeachment. At yan yung ginawa ni Chis. Ngayon, nahalata nyo na ayaw na ni Chis na mag-impeachment. Tinitechnical ni Chis. Tsaka kayo naglabasan ngayon. Nung na-realize nyo na hindi nyo tauhan si Chis Escudero, nung na-realize nyo na ang ambisyon ni Chis Escudero na mapanatili yung Senate President ay mas mahalaga kaysa sa inyong lahat. Pumapalag kayo ngayon. Constitution. Itaguyod natin ang Constitution. Bakit hindi nyo sinabi yan noong February? Noong nagpasa yung mga congressman. Hindi nyo in-insist na mag-impeachment trial na.
'Di ba? Akala nyo kasi, tapat si Chis sa inyo. Akala nyo kasi dilawan si Chis katulad nyo. Akala nyo kasi sunod-sunuran si Chis sa inyo. Hindi ko sinasabing si Chis ay bumaliktad sa Duterte. Mangga rin yan. Kilala na namin yung mga mangga. Thank you very much kay Marites Moreno na nagbigay ng 10 Hong Kong. Marites Moreno Alano. Totoo yan. Hindi kayo pumalag dahil akala nyo sunod-sunuran si Chis sa kagustuhan nyo. Akala nyo by June 2, okay na yan. Once na masimulan lang yan, nasa inyo pa yung numero. Baliktad na nangyari. Maski si BBM, umaamin, natalo siya. Talo sila. Ang alyansa talo sa midterm. Nagsisisihan nga eh. Si Toby Chanco tsaka yung mga congressman, nagsisisihan nga eh. Kung bakit natalo eh. Hindi kayo pumalag noon. Sinabi ni Chis, pagkatapos na ng eleksyon, naniwala naman kayo. Siyempre si Chis, sigurista, pagkatapos na ng eleksyon, titignan ko muna kung mananalo yung alyansa. Pag nanalo yung alyansa, June 2 pa lang, impeachment na. Bakit? Ma-impeach si BP Sara eh. Natalo alyansa. Hindi ma-impeach. Kahit matuloy ang impeachment, may numero si BP Sara, ma-acquit siya. Hindi siya makukonvict. Ma-acquit si BP Sara. Kaya, sipsipan na. Yun yung problema ninyo. Ano man ang mangyari, pag hindi natuloy impeachment, natural, ligtas na si BP Sara. Pag natuloy impeachment, maliligtas pa yan dahil may numero kami. Mahigit siya mang senador na boboto para kay BP Sara. Kita nyo nga, si Estrada nga ngayon, ano na sinasabi, si Ejercito, JB, ano sinasabi na? Sayang, hindi tinuloy ni BBM. Ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Alam namin ang sagot. Gusto mo yung boto ng mga Duterte. Mga politiko, kabisado natin. Ngayon, naglalabasan yung mga statement ng mga eskwelahan ng mga pari. Ito po ang sagot ni Vic Rodriguez sa inyong lahat. Sa mga educators at banal. Dagdag mo pa, Vic Rodriguez. Educators, banal at mga, mga damaso. Kayo, mga bagong damaso, yung may maari ng mga eskwelahan. Mga paring may-ari na eskwela. Adamson, kasama pa pala Adamson. Pare din yan. Nananawagan ng transparency at accountability. Ayaw kasi nitong mga to no? Ang problema nyo, hindi kayo tapat sa Pilipino. Ayaw nyong sabihin na, kaya kami nananawagan ng ganito kasi anti-Duterte kami. Baka mapaniwala mo pa kami dahil tapat kayo. Nagkukunwari kayo, mga ipokrito kayo eh. Ano ba panawagan nyo kunwari? Ang kunwari panawagan nila, transparency at accountability. Pagsunod sa batas, saligang batas. Gusto nilang sumunod sa saligang batas. Ipokrito kayo. Ang daming paglabag sa saligang batas. Hindi kayo kumikibo. Buti pa sabihin nyo, kaya kami lumalabas ngayon dahil gusto naming ma-impeach si BP Sara dahil anti-Duterte kami. Maniniwala pa ako, okay. Kung ano-ano mga pinagsabi nyo. Nakalagay sa konstitusyon. Bakit? Hindi ba nakalagay sa konstitusyon na pag may isang nagkasalang Pilipino sa Pilipinas, dapat litisin sa korte natin? Di ba ang sabi nga, ano yung Miranda rights? Kung wala kang, ikaw ay may, pag hinuhuli yung kriminal, di ba? O hinuhuli yung isang tao, ikaw ay hinuhuli, may karapatan kang manahimik,
Ano man ang sabihin mo ay laban sa'yo, ay maaring magamit laban sa'yo. Kung ikaw ay walang abogado, may karapatan kang kumuha ng abogado. Kung ikaw ay walang abogado, bibigyan ka ng pamahalaan. Oh, ang linaw po nun. Pag dinadakip, tignan niyo po yung ginawa kay Tatay Digong. Dinadakip siya, pero abogado niya hindi kinikilala. Sabi ng mga abogado niya, oh, pinatabi. Tumabi kayo riyan. Wala kayong kibo dun. O eto pa sinabi ni Vic Rodriguez sa mga educators at banal. Yan, kayo mga banal-banalan kayo. Nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment? Sabi ni Vic Rodriguez. Pero busal ang bibig. Ibig sabihin ng busal, yung may ano yung bibig nyo? Yung bunganga nyo may nakatapal. Sa anomalya ng GA, General Appropriations Act, PhilHealth at flood control. Oh. Bakit ang ingay ninyo mga kaparian? Mga may-ari ng eskwelahang pangmayayaman? Bakit ang ingay ninyo ay yung mga taga-Salasal, taga-Ateneo, taga-Adamson, taga-San Beda, na pare-parehong pag-aari ng mga pari? Bakit ang ingay ninyo sa impeachment ni BP Sara na inaantala, dinidelay ni Chis Escudero? Pero sa GAA, na fill in the blanks, anomalya sa GAA, nang nasusunod lang yung mga taga-BICAM. Yung issue ng PhilHealth na nilipat at dinala kung saan. Yung flood control project na 5,000 na noon, 5,000 pa ngayon taon, bakit 10,000 na yan ngayon? Daan-daan bilyong piso ang involved. Bakit kayo tahimik, mga kaparian? Mga paring may-ari ng mga universidad na nagpipirmahan ngayon para ituloy na ituloy. Bakit kayo tahimik? Kasi anti-Duterte lang naman kayo. Hindi naman talaga kayo pro-mamamayang Pilipino. Yan ang katotohanan. Kayo po ay anti-Duterte lang. Hindi po kayo para sa mamamayan. O, trilyon yung flood control. Trilyon na. Kasi 500 billion nung nakaraan taon. 500 billion na naman ngayon. Trilyon na yun. O, tuloy natin. Sa mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of laws, bakit hindi nyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 unconstitutional national budget? O, panawagan kayo ng panawagan ng unconstitutional yung ginagawa ni Chis Escudero. Pero noon sa panahon ng pagbabudget, wala kayong statement, mga kaparian. Bakit kaya wala kayong statement? Yung mga paring may-ari ng mga universidad tulad ng De La Salle, Ateneo, San Beda, UST, Adamson, bakit kayo tahimik? Okay lang naman kung sinasabi nyo, kaya kami nag-iingay kasi anti-Duterte kami. O di, okay lang, di ba? Alam namin, hindi yung ganyan talaga kayo eh. Mapagkunwari, nagtatago, balat kayo, epokrito. Epokrito naman talaga kayo eh. Nagtatago pa kayo na upholding the Constitution. Presidente ng Pilipinas, pinamigay ninyo sa ibang bansa. Pinamigay sa ibang bansa. Hindi kayo nagpamigay. Pinahuli, kinidnap, di umano, sa ibang bansa, nakakulong. Wala kayo ni isang letra ng Constitution. Wala ni isang sentence. Walang statement
na lumaban kayo na ito ay labag sa konstitusyon. Unconstitutional. Pero ngayon, pag makakaligtas ang isang Duterte sa impeachment, galit kayo. Sabihin nyo na kasi, anti-Duterte kasi kami. Huwag kayo magtago sa mga pro-constitution kayo. Tagal nang niyuyurakan yung constitution natin, di kayo kumikibo. Yan ang problema ko sa mga Katoliko ko, Baka kalain nyo, hindi ka kasi Katoliko, utot nyo. Katoliko ko, kaya may karapatan akong kantyawan tong mga kaparian na to. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.